4:00 ng madaling araw dito sa Johannesburg. At naghihintay lang kami, naghahanda para pumunta na kami sa Limpopo mamaya. So 6 hours yung babihin namin, kaya medyo mahaba-habang biyahe din yun. Buti naman, nakatulog kami ng maaga kagabi. Ang lamig dito, ang sarap matulog, ang hirap bumangon. Mula sa Joburg, babaybayin namin ang soul and heartland ng South Africa, ang Limpopo Province. Habang bumibiyahe, ramdam ko ang kakaibang tibok ng lugar. Wala na ang mga gusalip. Ang kalsada, palapag ng palapag at mahihiya ang traffic sa Maynila. Ang kasunod mong kotse, milya pa ang layo. Kapag iiwanan man ng Limpopo Province, pagdating sa kalikasan, wildlife at kultura, umaarangkada pa rin naman ito. Balikan natin ang larong chess. Noong apartheid era, itinapon ng mga puti sa 10 homeland sa distrito ang mga itim, ayon sa kanilang tribo. Para bang maliliit na republika sa loob ng isa pang malaking republika. May sariling regulasyon, may sariling buhay, at may sariling passport. Sa madaling salita, alien sila sa South Africa na nooy kaharian ng mga puti. Iba na lang kung nasa loob sila ng distrito nila. Ang Brenda people, dito sa Limpopo ay nilagay. Fast forward, 1994, tapos na ang apartheid era. Daan-daang taon silang namuhay na may sariling sistema, kaya't mapreserba nila ang kanilang kultura at ang kanilang tunog. Balat ng hayop, so kapag lumalamig medyo nagbubusin up siya. Ang ginagawa nila, tinutuyo nila para mas tight. Para kapag tight, mas maganda daw yung tunog. There's hollow inside, right? Yeah. This is our traditional house. Bago namin itinuloy ang pagsabubong nila sa amin, isang munang tour sa kanilang bakuran. Very, very strong. And the man is very, very strong. Gawa sa putik ang buong bahay na ito. Chikanga ang tawag sa kanilang traditional house. Yung niluluto natin ngayon, ito yung larva, yung kumbaga yung parang uod ng insekto. Ginawa nila sa puno, pinutuyo, and then para ma-preserve, no? And then kapag ready na siyang kainin, nilalaga nila dito sa talayot. Ang naiba sa kultura nila, kababaihan ang gumagawa ng mahihirap na gawain. Girl power, ika nga. Go girls! Mula sa pangangahoy, at pati paggawa ng bricks made of putik, ay sila pa rin ang gumagawa. Ang lalaki naman daw, ganito yung ginagawa nila, yung mga materials na ginagamit nila para sa mga bubong ng kanilang mga bahay. Oops! Ganun. Ginawa ko lang yun wala pang 5 minuto pero napagod ako kasi nakakamayos sa braso. Pero sila, magdamag nila yung ginagawa para sa umaga na makain sila. Ganyan sa ditindi ang mga babae dito sa Brenda tribe. At may pahabol pang gawain na ba? Nakahili. Nilalagay nila ang kaudang sa bahay at pader ng gawang putik. Pampatibay daw kasi ito at pampakintab ng sahig. Sabi, kaudang yata yan. Tumatagal. They can make different kinds of decoration. They can make flowers. They can make flowers.
ang pag-awit ay malaking tulong kasabay ang mga gawaing bahay. Dito nila kasi nailalabas ang sama ng loob o pagod sa buong araw na pagtatrabaho. Habang ako, napagod, it's time to eat! Chichimba ang tawag sa traditional meal nila. Groundnuts, beans, mini grains, porridge, at larvae. Mayaman daw ito sa sustansya. Kaya, huwag natin. Mayaman niya. Nag-umpisa sa kanta. Ang lahat ng ginagawa namin ay may kasamang kanta. Hanggang sa pag-uwi, ang lahat ay natapos sa kantahan. Mahigit 2 oras na biyahe mula sa Vedda Tribe, diretso kami sa pinakamalaking wildlife reserve sa buong mundo, ang Kruger National Park. Sa sobrang laki, inuokupahan ito ang 2 probinsya ng South Africa. Norte ang Limpopo at Mpumalanga, at aabot pa hanggang sa katabing bansa na Mozambique. Sa aking trabaho bilang veterinary, dream come true ang ko ang Kruger Park. Ipinangalan ito sa mga state president at transfer ng Union of South Africa na si Paul Kruger. Napansin na kasi kumukunti na ang mga hayop. Ang objective ay makita ang mga bidang African wild animals. Ang lion, leopard, elephant, buffalo at rhino. Sila ang kasang The Big Five. Ang unang sumulubong sa amin, nagkakandahang antelopes. Para silang mga dalagang may hinhin na nakasilip, nakikiramdam, pero after 2 minutes, Ayun, there you go. Alright, that's one of the big 5 na makikita natin dito sa loob ng Kruger Park. Ito nakita natin isang herd ng wildebeest. Napansin natin, tumigil yung mga sasakyan kasi kapag nag-move tayo at na-startle sila, they can cause stampede. Yung pwede silang mag-charge ng mga tao, wala silang pakalam kung ano madaanan nila o masagasaan nila. Ito siguro mga more than 100, I think. wild beast kung isasali ng diretso sa wikang Ingles. Animoy pinagsamang baka at kabayo. Kapag inasar mo ito, itatapon ka nito sa kawalan kapag nasuwag ka. Alerto 24 ang dating dito kung gusto mo makarami ng makikita. Medyo babalan tayo na konti. Medyo dangerous naman. Hindi naman yung mga atake. Actually, paiwas yan sa tao eh. Pero kapag na-provoke sila, yung sipa nila pwedeng makapatay o makabasag kahit physical ng isang leon. Ganyan sila katitindi. Siguro safe na itong distance na to. Kung giraffe ang pinakamatangkad, sila naman ang pinakamalaki sa animal land. Tumitigil ang lahat kapag nakakasalubong ang mga elepante. Sila ang may-ari ng kalsada. Hindi uubra ang patakaran ng tao. Hindi pwede makipagtigasan. Hindi pwede makipaghamunan. Different sa Asian elephants yung tenga, mas malalaki. Mahigit 2,000 African elephants ang meron dito sa loob. Kaya naman hindi lang pinsan ni Dambo ang aming nakasalubong. Pati ninuno, tatay, nanay, mga double cards, kagimi, katorta, kapuso. Hey, boys. So, makita natin, dalawa sa Big 5. Nakita tayo ng wildebeest. And now, nakakita na tayo ng isang herd ng elephants. 3 more to go.
Paulit-ulit lang ang mga nakikita namin. Antelope, deer, antelope, elephant, antelope ulit. Parang nangunguto ka ng hayop sa gubat. Ang hirap mahanap ng iba pang big five. Pero ano yun? Nandun sa gitna, ay nakikita natin. Medyo nagbe-blend in siya sa sa mga damo. Kaya hindi naman siya masyado makita. But definitely there. Nakita na natin yung tatlong. It's moving. It's under the tree. Ayun. Wow. There you go. Yes. There you go. Alright. Dalawa na lang. Kompleto na ang Big Five. Kaya tuloy pa rin ang pangunguto sa kagubatan. Ilang baboons? Mahilig maglaro at maglambitin. At isa sa pinakamatalino sa lahat ng hayop, pero pinakapuso din. Kaya huwag basta-basta magtitiwala. Although kasi kung nakadikit tayo sa sasakyan, kailangan dito lang tayo sa area na ito para makita tayo sa one entity. Dahil pag na-zeroin tayo dito na nag-iisa tayo, pwede nila tayo atakihin yung buong sota nila. Malapit nang matapos ang araw. And still hoping. Sana'y makahuling hirit pa ng Big Five. And it's definitely a very good view here. Ayun! Hipo! Nice spot you got there, buddies! Para silang lumalangoy sa tinilaw na ginto. Atuan sa tubig o putikan. Kahit lapitan pa sila ng tao o ihalo sa iba't ibang klase ng hayop na pantubig, ayos lang. Huwag lang mawawala ng tubig sa kanilang paligid. Kundi bad trip o mainit kaagad ang ulo nila. Sa aming ikalawang araw, muli kami naghanap. Isang magandang sorpresa pala sa tabi-tabi ang naghihintay sa amin. Kung nakikita natin ngayon, these are hyenas. That's one of the top predators here. And we are actually a few meters away from them. Since na nakikita nila tayo isang entity na malaki, hindi nila tayo maatake. Pero kung umatake ang mga ito, grupo sila kaya lagi silang magkakasama. At bago tuluyang makalabas ng Cougar Park, nakakita kami ng cheetah, ang hayop na pinakamabilis na makbo. Sa bilis nitong 68 miles per hour sa loob ng 3 seconds, halos hindi na namin ito mahabol sa camera. Kulang nga ang halos 2 araw namin sa park. Di man nakita ang buong Big Five, isang high five naman ang score namin sa tour. Kung magawi man kayo rito, tandaan niyong kayo'y mga bisita lang na kailangang sumunod sa batas ng mga hayop. Kailangan natin Pilipino.